of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ako pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo magpakailan pa man. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ako pinabayaan. Hindi ko nilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo magpakailan pa man. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Glory to God, hallelujah! Magandang umaga po, Lord Jesus. Isa na namang umaga ibinigay mo upang kami po ay makasama ka namin sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Yes, Lord, marami pong salamat na ngayon ay handang-handa ang iyong lingkod upang muli magbigay ng kaliwanagan sa mga salitang ibibigay mo Papuri. sa amin. Papurihan ang iyong pangalan sa umagang ito. Glory to God. Bago po tayo magpasimula, mga kapatid, narito po yung ating memory verse of the week, Yes. 1 Peter 4:16. Yes. Yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Sa Tagalog version naman. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Jesus, okay. Para sa ating opening prayer. Diyos sa dakila, Diyos na mapagmahal, Diyos na nagbuhat ang lahat, ang aming buhay, ang lahat ng creation, Lord. Nagpapasalamat po kami na ngayon muli ay magbibigay kaluguran sa iyong banal na pangalan. Lord, tanggapin mo ang aming pasasalamat at ang pasasalamat na ito ay magdudulot sa amin ng katuwaan sapagkat muli mangungusap ka sa amin. Banal na Espiritu, we invite you to be with us at this present moment. Binibigyan namin ng kahalaga ng iyong mabuting balita. Kaya naman po, nagbibigay kami ng kaluguran at nagpapatulong sa iyo upang maging kanais-nais ang aming pananalita, ang aming pagbigkas ng iyong mga salita, at ang aming declaration ng banal mong salita sa isang makatotohanan at mapagmahal na salita na nanggagaling sa iyo. Manguna ka po sa amin at ang oras na ito inaalay po namin sa iyo. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. At mga kapatid, tayo po ay umawit muna. Purihin ang Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos.
lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Minsan pa. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Talaga naman pong kasiyasiya ang maglingkod sa Diyos. Kung hindi pa po ninyo nararanasan ang ganitong klaseng uri ng buhay, mga kapatid, hali kayo at tayo sama-samang maglingkod sa ating Panginoon. Glory to God, Lord. Salamat sa isa na namang umaga at kami po ay magpapatuloy ng pag-aaral ng inyong banal na salita. Nandito po tayo sa sanctification, of which tayo ngayon ay nandirito sa Kingdom of God at nakapaloob dito sa kaharian ng ating Panginoon ay ang tungkol sa discipleship. Kasi tayo po ay may responsibility na ngayon tayo ay naririto na at na-evangelize na, na-disciple na, tayo rin po ay may responsibility na ibahagi din sa ibang tao at gawin din ang maraming ibang tao na maging disciple o follower ng ating Panginoon. Kaya yung title natin ngayong umaga, The Call and the Cost of Discipleship. Muli, ang ating Bible verse ay nasa Matthew 28:19-20, ngunit tatalakayin din natin dito yung Matthew 8:14 to Matthew 4:18-22. Yes. Basahin ko itong Mateo 28:19 hanggang 20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa akin, sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Praise God. Mateo 4:18 hanggang 22 ang pagtawag sa apat na mangingisda. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon at tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Yun na sa Bible po, nasa saad, lalong-lalo na dito sa Acts 4:12. Mahalaga po ito. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Bakit ko ito binasa? Sapagkat, mga kapatid, si Jesus ay mahalaga po sa ating buhay. Alam naman po natin na ang mga tao ay nagkasala at ang tanging daan ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Ngunit paano malalaman ng maraming mga tao ang tungkol kay Jesus at tungkol sa kaligtasan kung walang magtuturo at magpapahayag at magte-testify, magbabahagi ng kanilang mga experiences ng kanilang salvation? Magwi-witness sila na ganito ang nangyari sa akin, ako ay dati ganoon, ngayon ang ganito na ako ngayon. Paano nila malalaman kung wala pong magpapahayag at walang magte-testify? At kaya mahalaga po ang evangelization, yung witnessing at yung discipleship na siya naman po natin binibigyang halaga sa mga nakaraang linggo ang tungkol sa pagbabahagi ng banal na salita ng ating Panginoon. So, men and women are God's method of spreading the good news of salvation. But first, we need to be related to our Lord Jesus Christ. We need to know Him, experience Him, and know all about heavenly matters, especially the kingdom of God,
lalo na tayo ngayon na tumanggap na sa ating Panginoong Hesukristo bilang Lord and Savior. And we are now living a new way of living which is under the authority of the Kingdom of God, kaya kingdom living na tayo. Ito po yung objective ng ating pag-aaral, na malaman natin ang patungkol sa kaharian ng Diyos, ang panuntunan ng ating Panginoon, ano yung ating mga responsibilities habang tayo po ay nabubuhay dito sa lupa. Kaya mahalaga po yung pagpapahayag ng banal na salita ng Diyos. Kaya ngayon na tayo ay nandirito na sa ganitong uri ng buhay which is kingdom living, ay responsibility po natin na ibahagi ang magandang balita ng kaligtasan sa maraming mga tao. That's why importante po ang discipleship na siyang tinatalakay natin. A disciple is a follower na siyang tumanggap at tumutulong sa pagbabahagi ng doktrina para sa mga ibang tao, para po sa kanilang kaligtasan. Yung Christian disciple ay siya ay sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo at siya ngayon ay nakikiisa ngayon sa gawain o mission na ito ng ating Panginoon. At yung proseso na to ay nagre-require po na ang lahat ng mga mananampalataya ay kailangan tayong mag-respond sa leading ng Holy Spirit, sa guidance ng Banal na Espiritu, na siya pong nag-aalaga at nag-guide para sa ating kaisipan, sa ating mga pananalita, sa ating mga pagkilos, at ang lahat ng ito ay naaayon sa banal na salita ng ating Panginoon. Mahalaga po yung discipleship, mga kapatid, sapagkat ito po ay isang aspeto ng buhay Kristiyano na kung saan yung ating uri ng pamumuhay kakaiba na po, mga kapatid. And now, it involves learning, pag-aaral po, of which pagdating ng panahon, tayo ay hinuhubog na maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung salitang disciple is derived from the Greek word matetes, meaning a learner or a follower. So in the context of Christianity, discipleship is not merely an academic pursuit, kundi ito po ay isang transformative journey na kung saan tayo ay nagkakaroon ng bagong buhay. Mahalagang aspeto po sapagkat ang buong pagkatao natin ay nakapaloob po dito, mga kapatid. Kaya itong discipleship is rooted in the Great Commission. Yes, mga kapatid. Ang pagkakatawag sa pagiging alagad ay nakaugat sa dakilang utos. Yeah. Kung saan iniutos ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga tagasunod na humayo at gumawa ng mga alagad mula sa lahat ng mga bansa. Mateo 28:19. Ang utos na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging alagad bilang isang obligasyon para sa sambahan. Ito ay hindi sapilitan o tinatawag nating optional na aspeto ng buhay Kristiyano, kundi isang pangunahing tungkulin para sa bawat mananampalataya. Ipinakita mismo ng ating Panginoong Hesukristo ang halimbawa ng pagiging alagad sa pamamagitan ng kanyang relasyon sa 12 apostol. Naglaan siya ng panahon sa pagtuturo, paggabay at pagpahahanda sa kanila para sa ministeryo. Sa Marcos 3:14, binanggit na inatasan ni Jesus ang 12 upang sila ay sumama sa kanya at sila ay ipadala upang mangaral. Ang dalawang layuning ito ng pagsama kay Jesus at pagpapadala sa kanila ay sumasalamin sa pinakadiwa ng pagiging alagad, pagiging malapit kay Kristo at aktibong pakikilahok sa kanyang misyon. The call to discipleship. Sa mahinahong pagtawag mula sa Diyos na makilahok sa pagiging disipulo, ito po ay isang paanyaya at isang hamon. Hinihiling sa atin na lumabas sa ating mga kaginhawaan, meaning to step out of our comfort zones, no, mga kapatid. Nais ng Diyos na hindi lamang kapwa natin siya sundan, kundi pati na rin natulungan ng iba na sumunod kay Kristo. Amen. Kapag tinugon natin ang tawag na ito ng magkakasama, no, ibig sabihin, magkakasama tayo. lumilikha tayo ng isang komunidad Amen. ng pananampalataya na nagtataas at nagpapalakas sa isa't isa. Ang pagiging disipulo
ay humahaplos o it touches each one of us sa bawat bahagi ng ating buhay at hinihikayat tayong lumago, matuto at ipasa ang mabuting balita. At sino naman ang tinatawag ng Diyos upang maging mga disciples niya? Okay, the concept of discipleship ay central ito sa ating pananampalataya na kung saan ang Diyos ay tumatawag ng mga individuals upang sumunod sa Kanya at matuto sa Kanyang mga pagtuturo. At ito ay nakapaloob sa New Testament, particularly doon sa Gospels. At ang invitation ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang mga unang disipulo ay nakarecord nga, nakatala dito sa Matthew 4:19 na kung saan Kanyang sinabi, "Come and follow me." Sinabi ni Lord Jesus, "And I will make you fishers of men." So, itong pagtawag na ito ay hindi lamang upang samahan siya physically doon sa kanyang mga pinupuntahan, doon sa kanyang mission work, kundi ito rin ay pagtawag na kanilang yakapin o embrace, ipamuhay ang kanyang mission at ang kanyang message para sa sanlibutan. Kaya ito po ay nakapaloob din doon sa Mark 8:34 na kung saan sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya, "If anyone wants to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." So dito po ay nakapaloob ang sacrificial nature ng isang tunay na disciple. Nangangailangan ng self-denial and a willingness to endure the suffering for the sake of our Lord Jesus Christ. At kahapon nga, tinalakay ng kapatid natin para dun sa ating Thursday GMJ, ng dalawang kapatid natin, ang tungkol sa long suffering, na kung saan na kapag tayo ay mga mananampalataya at mga tagasunod, manggagawa ng ating Panginoon, may naka-involve po talaga ng mga negative situations sa buhay natin. Mabuti po, balikan po ninyo yung ating tinalakay doon sa GMJ, yung Thursday edition. Ito po ay magkasunod, magkahalintulad po mga kapatid. Mahalaga po itong mga pag-aaral na ito, mga kapatid, sapagkat sinabi ng ating Panginoon, "Come and follow me. And if you want to follow me, you will have to deny yourselves." Di ba? Kaya makikita natin dito sa Matthew 4:18-22. Kaya, di ba? Meron siyang tinawag rito eh. Basahin natin muli. Tingnan natin itong Mateo 4:18, balikan mo. 22, no? As we begin. Nang siya'y naglalakad sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, sina Simon, na tinatawag na Pedro, at ang kanyang kapatid na si Andrew. Sila'y nagbibigkis ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. "Sumunod kayo sa akin," ang sabi niya sa kanila, "at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Mula noon, nakita niya ang isa pang dalawang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Sila'y nasa isang bangka kasama ang kanilang ama na si Zebedeo, naghahanda ng kanilang mga lambat, at tinawag niya sila. Kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Amen. So makita natin, there are two sets of brothers na tinawag ni Lord Jesus upang sumunod sa Kanya. So meron ditong 5 truths na makikita natin at talakayin natin mga kapatid. Unang-una, Jesus calls the willing. Tinatawag ni Lord Jesus yung mga handang sumunod. Kasi nung pagkakatawag ni Lord Jesus, napansin nyo immediately, immediately naghanda sila, iniwan yung kanilang mga lambat. At ano pa sabi? Iniwan nila ang kanilang ama, mga kapatid. So, ang Panginoong Hesukristo, hindi naman yan, napansin nyo ba sa ating pag-aaral at pagbabasa ng Biblia, hindi naman tumatawag si Lord ng the greatest, pinakamatalino, pinakamahusay na mga tao, the best looking, those persons sa talaga makikita mo nga kayang-kayang gawin. No, pansinin niyo po ito. Ang tinawag ni Lord ay yung mga willing people, handang sumunod sa Kanya. Kaya
Alam niyo, maraming tinatawag si Lord. Kau kapatid, nakikinig ka, baka tinatawag ka ni Lord ha, napapakinggan mo ito ngayon, baka ito ay message para sa iyo, di ba? So makikita natin ito tungkol doon sa mga disciples, sa mga apostles na sila ay tinawag ni Lord. Kaya dito sa Acts 4:13, nasa saad, when they observed the boldness of Peter and John, di ba, and realized that they were uneducated and untrained men, they were amazed and recognized that they had been with Jesus. Nakita niyo yung kanilang characteristics, uneducated and untrained, but they are willing. Handa silang sumunod sa ating Panginoon. So, it's not really about us. It's all about Jesus. See, if we are willing to follow the Lord, our Lord Jesus Christ, He can do supernatural things in our lives. At handa siyang baguhin at kaya niyang baguhin ang ating pagkatao. Kaya men and women are the methods of God. Sila ang ginagamit ng Panginoon upang maganap ang kanyang layunin para po sa ating kaligtasan, para po maganap yung kanyang pinaplano po para sa ating lahat. You see, handa po ba tayong sumunod sa Kanya? Ikalawa, sino ang tinatawag ni Lord Jesus? Jesus is the one who calls. Siya ang tumatawag. Siya ang tumatawag. Kita niyo ba personally? Si Jesus ang nagsimula ng proseso ng pagiging isang alagad. Siya ang tumatawag sa atin. Napansin niyo ba, mga kapatid, na hindi hinanap ng mga alagad si Jesus? Nasa gitna sila ng paggawa ng kanilang mga trabaho. Si Jesus ang naghanap sa kanila at sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin. Napakamalumanay na salita. Sumunod kayo sa akin. Bakit nakita nyo, bigla nilang iniwan ang kanilang ginagawa? No? Pati ama. No? Oo. Pati ama, iniwan. Isang magnet na pananalita nag-akay sa kanila. No? Kumilos kagad sila. Ganito pa rin hanggang ngayon ang panawagan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sumunod kayo sa akin. Follow me. Follow Come and follow me. Maaaring ang ilan sa atin ay nahihirapan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay sa kasalukuyan. Marami pa tayong tanong kung ano maging kalagayan natin. Subalit sa ang sinasabi dito, pakiramdaman natin, napakahalaga ng pagkakatawag sa kanila. At kung tayo tinatawag ng ating Panginoon, ito'y isang malaking bagay din. Napakahalagang bagay. Pakinggan mo, tinatawag ka ba ni Jesus ngayon? Pinipili ka niya kapag siya ay tumawag sa iyo. Gusto ka niya. At siya ay nag-aanyaya, mga kapatid. Jesus is inviting. O baka meron tayong kapatid na nakikinig ngayon, ha? Kinakausap ka ni Lord, kapatid, ha? Manalangin ka kay Lord. Yung mga kapatid, anong sinasabi sa atin? Si Jesus ang nagpapasimula ng pagtawag. At kapag ikaw ay tinawag niya, bibigyan ka niya, nagbibigay siya ng kapangyarihan. At kapag siya ay tinawag, ikaw ay patitibayin niya. Kaya sinabi niya dito sa 1:15-16, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Inatasan ko kayo upang lumabas at magbunga. At ang inyong bunga ay mananatili upang kung ano man ang hilingin niyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. Napakaganda naman pangako nito, kapatid. John 15:16. Ulitin nga natin, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Inatasan ko kayo upang lumabas at magbunga, at ang inyong bunga ay mananatili upang kung anuman ang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. Kay ganda ng kanyang pangako, kasabay ng kanyang pagtawag at pag-invite, mga kapatid. So, who it is all about? It's all about Jesus. Amen. So, He has chosen us to be used as to be His disciples, mga kapatid. So, tayo ba ay susunod? Will we follow? Okay, ito po yung ating third point. Tinawag tayo ni Jesus Christ upang tayo ay sumunod. See, kaya pag tinignan mo again yung Matthew 4:19, sabi niya, follow me and I will make you fishers of
Amen. So, tinatawag tayo ng ating Panginoon. Alam niyo, ang puso ng pagiging disciple is really being a follower ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nung sinabi niya, follow me, hindi ibig sabihin nun na pag ako lumalakad, sumunod ka lang sa likod ko. Oh no. See? Kundi all the way, mga kapatid, buong pagkatao natin, anuman po ang ginagawa natin, susundin natin ng ating Panginoon. Nandoon po yung buong puso nating pagtanggap sa ating Panginoon, pakikipagrelasyon sa Kanya, embracing the mission of our Lord Jesus Christ, following the will of the Father. At kung ano ang pagkilos ng Diyos, Ama, ang pagkilos ng ating Panginoong Heso Kristo, ganun din po ang ating gagawin, mga kapatid. So, ano ang mission ni Lord Jesus? Mamahalin niya yung mga maraming tao. Gusto niya maligtas ang maraming mga tao. Si Lord Jesus ay magpapagaling. Siya ay magtuturo. Kanyang ipufulfill ang mission kung bakit siya pumunta dito sa lupa. Sinusunod niya ang panuntunan o ang kahilingan ng Diyos Ama. Kailangan tuparin niya ang mission na kung saan ang puso ng ating Diyos Ama ay nagnanais na magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao at ipalaganap ang kaharian ng ating Panginoon. So kapag tayo ay tinawag ng ating Panginoong Hesukristo, tinawag niya tayo upang sumunod sa Kanya. Kaya ito ay isang mabuting tanong para sa ating lahat. Kapag ako ba ay tinawag ng ating Panginoon, ako ba ay sumusunod? So my dear people of God, it's not all about us. It's all about our Lord Jesus Christ, di ba? We are being called to follow Him, not to follow our own desires na susunod ako, Lord, pero. Wala nang pero, mga kapatid. You see, we have to let go of our personal preferences and our goals. We have to be with Jesus, di ba? Embracing His mission, embracing what the heart of God is. Kaya ikaapat, Jesus calls us fully, ganap po ang pagkakatawag ng Diyos. Buong-buo ang Kanyang pagkakatawag sa ating lahat. Yeah. Tignan natin ito. Basahin ko itong Mateo 4:20 Hanggang at 22, balikan mo yan. 22. Sige, basahin mo. Immediately they left their nets and followed Him. Immediately they left the boat and their father and followed Him. Peter and Andrew left their nets and their business behind and followed Jesus. Ano po ang sinasabi dito sa atin ng ating Panginoon? Ang passage na ito ay, ang discipleship means it involves immediate and complete commitment, mga kapatid, to Jesus, which includes leaving behind one's previous life, possession and plano mo sa buhay, kung ano man ang gusto mong mangyari sa landas ng iyong buhay, kailangan pag tumawag si Jesus, bigyan natin ng diin ang kanyang pagkakatawag. Yeah. It emphasizes that Jesus initiates a call to a new life, mga kapatid. Yes. Changing relationship and a new mission para sa kanyang kapakanan. Sapagkat ito'y hindi lamang sa atin, sa lahat ng creation, kailangan nating ma-evangelize. Ang pagiging ganap na alagad ay nangangailangan ng ganap na pagsuko. Yan ang napaka-importante. Hindi sapat na bahagyang pagsunod lamang. Kinakailangan ng lubos na pagtatalaga kay Jesus bilang sentro ng buhay ng isang mananampalataya. Kaya naman, kung tayo maging disipulan ni Kristo, ang prioridad natin ngayon ay ibang-iba na. Kailangan ang pagtawag niya sa atin ay isang pagtawag na banal. At ang pagtawag na yan ay isang pribileyo na binibigyan din ng Diyos. Hindi ito tungkol sa atin, ito may hindi tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. Upang tayo po ay tunay na magamit ng ating Panginoon, mga kapatid, we have to give our lives fully to the Lord. Sapagkat pag tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo, talaga pong magkakaroon ng pagbabago. Kaya nga, new life in Christ. Kaya ikalima, nang tinawag tayo ng Diyos, tayo po ay tinawag sa faithfulness. Tinatawag niya tayo upang maging mga tapat na mananampalataya. He wants us to be faithful to Him. He wants us to be faithful to the task that He has given unto us. You see, ano nga ba itong
Ano itong task na to? Ano itong gawain na to? Eh, yung magpalaganap po tayo ng banal na salita ng Panginoon, palaganap natin ang kanyang kaharian, gampanan natin ang mission ng pagbabago ng maraming mga tao, yung salvation ng maraming mga tao. Kapatid, kailangan po talaga na tayo po ngayon ay maghayag ng banal na salita ng ating Panginoon. Considering the situation that is happening all throughout mankind sa buong sanlibutan, there is really a need to preach the gospel. Ipahayag natin sa lahat ng lugar ang tungkol sa magandang balita ng kaligtasan. Tayo ay nangangailangan sa ating Panginoon. We cannot deny our need for God. Siya lamang po ang makatutulong sa atin. Ang ating pong labanan ay hindi physical, spiritual po, mga kapatid. There's so much temptation around us. That's why we have to be careful. We have to be very discerning. Every move ng ating buhay ay dinidiscern natin. Ako ba ito? Si Lord ba itong nangungusap? O ito ay temptation ng kaaway? We have to be discerning. If we hear the Word of God, we listen to the Word of God, we listen to the advice of God. You see, alamin natin, unawain natin ang salita ng ating Panginoon. Ito po ay pagkain ng ating puso at ng ating kaluluwa. Kailangan po tayong mag-ingat ngayong kapatid. Mag-ingat tayo sa lahat ng ating pagkilos, pag-iisip, sa gawa. Because these are what? Last days, tempting, very tempting po ang mga pagkilos ng kaaway sa atin ngayon. Kaya kung may correction, salamat sa Diyos. Sundin natin, bigyan natin pansin kung mayroong mga correction na dapat na ibinibigay ang Diyos para po sa ating lahat. Kaya yung Great Commission, ibinigay po yan ng Panginoon Jesus sa ating lahat. Say, to be a follower of Jesus, it means we need to be fishers of men. We need to be committed to the Great Commission. We need to be developing disciples. So, we need to be faithful. So, Jesus calls us to be faithful to the task that He is giving unto us. Well, it's all about our Lord Jesus Christ. He wants everyone to be saved. Yun ang gusto ng Panginoon. See? Women and men are God's method. Kaya ginagamit niya tayo. Kaya pinili tayo ng Diyos. Tayo ay Kanyang tinutulungan. Tayo Kanyang pinatawad. Tayo ngayon ay Kanyang nilinis upang tayo ay makaganap ng isang banal na gawain. See, tayo nilinis ng Diyos, pinatawad, at yan din ang ating gagawin. Tulungan ang maraming tao upang sila man ay makaranas ng dakilang pagpapatawad at pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya si Lord Jesus, nang tinawag niya ang mga naunang mga disciples, tinrain niya at binigyan niya sila ng authority. Ito, sapagkat ang pagkakatawag sa atin, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Yes. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos, nandun yung authority. Nandun din yung kapangyarihan na ibibigay sa iyo sa pamamagitan ng... We are being empowered. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinanay sila para sa paglilingkod. Amen. Ipinagkaloob sa kanila ang kapangyarihan laban sa mga masasamang espiritu at mga sakit. Tandaan natin, ang isang guro ay nagbibigay sa mga estudyante hindi lamang kaalaman, kundi pati na rin mga kasangkapan upang lutasin ang mga the authority and power problema, kung ano pa man yan. Yes. Ipinagkakaloob ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kakayahan upang kumilos sa kanyang kapangyarihan. No? Yes. Tinatawag at tinahanda tayo ng Diyos para sa tiyak na mga layunin. Hinahanap mo ba ang kanyang pagsasanay araw-araw sa pamamagitan ng kanyang banal na salita? Yan po ay katanungan na isang pagsasanay upang mabigyan natin ng kahulugan ang pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. Ikalawa. So, unang-una, tinrain niya siya at binigyan sila ng authority. Makita natin sa Matthew 10 verses 1 to 4. At ikalawa, Jesus sent them out with purpose. Yes. Mateo 10, 5 to 10. Doon naman yan. No, inutusan may ni layunin. Jesus. May purpose. Inutusan ni Jesus sa mga alagad tungkol sa mga particular na tao. Ito'y binanggit sa ang mga nawawalang tupa ng Israel na binibigyan diin ang pagiging may layunin. No? Tinuturoan ka ng tinatawag nga nating GPS, no? God's Positional System,
ng pinakamabisang ruta upang makarating sa isang destinasyon. Ganon din po mga kapatid, ituturo sa atin ng Diyos kung saan tayo nararapat pumunta sa mga tao nga dapat natin bigyan ng mga banal na salita. Binibigyan tayo ni Jesus ng kaliwanagan sa ating misyon. Ikaw ba ay may layunin sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga taong inilalagay ng Diyos sa iyong landas? May mission sa iyo ang Diyos. Yeah. At may kaliwanagan na ibibigay sa iyo upang malagyan mo ng kapangyarihan ang kanyang ipinag-uutos sa iyo, mga kapatid. Meron nga ang isang katanungan. Ano ba ang isang mabuting uri ng buhay? And what is the worst kind of life? You know what? Living a life without a purpose ay hindi po magandang uri ng buhay. All of us nang ipinanganak ay may purpose. May plano ang Diyos, may master plan that involve each and every one of us. Each of us was born with a purpose. Kaya kinakailangan alamin natin. Kaya maliit pa lamang tayo ay sinasanay na, tinuturuan na ng ating mga magulang ng patungkol sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin, siya ang may kaalaman ng tungkol sa ating buhay. Paano tayo mabubuhay hanggang sa katapusan ng ating buhay, hanggang sa kabilang buhay. So what is important is malaman natin ang ating divine purpose. At ito ba ay nagagampanan natin? Sa paglaki natin, paglago bilang isang tao, isang nilalang, mula sa maliit, tinuhubog tayo ng ating magulang, tinuturuan tayo hanggang sa paglaki natin, mabuti po na malaman natin upang kung anuman ang layunin ng Diyos para sa buhay ng bawat isa, magampanan po natin. At matapos natin ang buhay na ito, na may kasiyahan tayo sa puso at nabigyan natin ng kaluguran ang Diyos sapagkat naipamuhay natin ang purpose for which we were born. Kaya ang paglilingkod sa Diyos ay isang mahalagang bahagi ng bawat nilalang. Kaya sa ating pag-aaral ng discipleship, tayo po ay binibigyan ng encouragement na maglingkod tayo sa Diyos at gampanan natin ang kanyang layunin. At sa pagkakatawag ni Lord Jesus dito sa mga disipulo, tinrain niya, una, binigyan sila ng authority, at pangalawa, ay pinadala sila, pinahayo sila. Binigyan niya ng clarity kung bakit sila pinapahayo ni Lord, kung bakit sila sinisend out ni Lord. Well, the purpose was very clear. But thirdly, as they go out and fulfill the task or the responsibility, Jesus warned them of the persecution, of the negative situations that they are going to face na nasa Matthew 10:16 to 25. Kaya binabalaan sila, of course, mabuti bilang isang leader. So, pinapahayo mo at pinagagalaw mo ang iyong mga kasamahan, ang iyong mga under your authority, tell them. The purpose is clear, ito rin ang magaganap. These are the different situations that you are going to inquire, will meet or experience. Kaya piniprepare na ni Jesus yung kanyang mga disciples sa opposition. Well, comparing them to sheep among the wolves. So, mahalaga ito na malaman natin. Kaya yung relasyon natin sa ating Panginoon, mahalaga ito mga kapatid because we get to listen very intently, very carefully, with lots of discernment, and then makinig tayo sa boses ng Banal na Espiritu para alam natin kung ano ang ating hinaharap at paano natin gaganapin ang isang task o isang gawain na inaatang sa atin. Ngayon, ika-apat, in-emphasize din ng ating Panginoong Hesukristo na it is very important that we have to be effective doon sa ating ginagawa diyan sa Matthew 10:14 to 15. You see, mahalaga kasi kapatid na, yes, we are doing a lot of things. But the point is, yung mga ginagawa natin effective. We may be very busy, but kailangan po lahat ng pagkilos natin para po maging ganap at maging matagumpay. Makinig tayo sa boses ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay nakakaalam ng kahapon, ngayon, at bukas. Kaya napakagandang sumunod sa Kanya.
Anyan yung plano niya, maliwanag yung kanyang plano. Sumunod tayo. The purpose is very clear. Kung hindi natin naunawaan, makinig tayo sa boses ng ating Panginoon. At ikalima, alam niyo nung sinend out, kita niyo, si Lord Jesus, meron siyang purpose, may mission. Pinalakad niya sila. Sige, go out. Go, sabi niya, go. Throughout the whole world. Make them my disciples. Baptize them, di ba? And then teach them. Everything that I have commanded you, sabi niya ganyan, lahat yung mga tinuro ko sa inyo, turo nyo. At turuan nyo na sumunod. And I will be with you. At meron siya pinangako, I will be with you. I want you to take note of the word, teach them to obey everything I have commanded you. So, nakita nyo yung word na obedience? It's very important kasi hindi po talaga natin magagawa eh. Hindi rin tayo makakasunod ng tamang pagsunod kung hindi natin susundin ang pamamaraan ng ating Panginoon. Kaya nung sinend out niya, so, diba sabi niya, so alam niyo, ang galing ng Panginoon, sige lakad kayo, but I will be with you. Anong sinabi niya? May mga oppositions. So, ang gusto niya mangyari, magtiwala kayo sa akin. Magtiwala tayo sa akin. Oh yes, there are really negative situations along the way. We will meet oppositions. We will have our own trials. We will have all these negative situations. Pero ang purpose ng Panginoon, mga kapatid, mag-rely tayo sa Kanya. Sabi niya, huwag kayo matakot. Kasama niyo ako. I will be with you. Kaya, yung discipleship, meron pong halaga ito, mga kapatid. There is a cost of being a disciple of God. What is involved in being a disciple of Christ? What do we have to face as a disciple of Christ? Oo. Ang pagkakatawag sa atin na maging alagad ay hindi isang madaling buhay, mga kapatid. Alam naman natin, we are celebrating our 44th year dito sa Compi at marami tayong pinagdaanan. Pero bakit narito tayo? Sapagkat naririto pa at humihinga, lumalakas at patuloy na sinusustinahan ng salita ng Diyos. At ang pamamahala niya ay isang banal na gawain, kaya nakatayo tayo, nagpapahayag ng kanyang banal na salita. Ang pagiging alagad ay may mga hinihinging pagsusumikap. Yes. Kaya habang lumalago tayo, ang pagsusumikap natin na ito, pagtsatsaga, enthusiasm ay nananatili sa atin sapagkat kasama natin ang Diyos. May mga bagay na kinakailangan sa atin na hindi lahat ay handang gawin. Subalit kailangan gawin upang mapagpatuloy natin ang hinihiling ng ating Panginoon. Ano ba ang biblical foundation ng discipleship? The call to discipleship is explicitly explained in the gospel kung saan iniimbitahan ni Jesus ang mga individual na sumunod sa Kanya. Mateo 4:19, tinawag ni Jesus si Simon Pedro at Andres at sinabing, halika, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mangingisda ng mga tao. Ang imbitasyong ito hindi lamang para samahan si Jesus ng pisikal, kundi upang makibahagi sa kanyang misyon at tanggapin ang kanyang paraan ng pamumuhay. At ito ngay nangyari at umabot na nga sa atin at ganun pa rin ang ating gawain. Makibahagi sa kanyang misyon at tanggapin ang kanyang paraan ng pamumuhay. Ang konsepto ng discipleship ay central to the Christian faith, mga kapatid. At ito'y nakaugat sa mga turo at halimbawa ni Hesus Kristo. Ang panawagan na pagiging disipulo ay isang paanyayan na sumunod kay Jesus, matuto sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang mga turo. Ang panawagang ito ay parehong isang pribileyo at isang responsibilidad na nangangailangan ng pangako, sakripisyo at pagbabago. Pero itong pangakong ito at sakripisyong ito at pagbabago, kapag ito'y naganap sa iyong buhay, it's really an honor serving God, mga kapatid. What are the key demands of discipleship? Unang-una, mga kapatid, there is transformation and growth. Magbabago tayo. Lalago tayo. Alam nating lahat yan, tayo mga nandirito na sa gawain, hindi tayo ganito nung araw. Kakaiba na ang buhay natin ngayon, mga kapatid. Kaya yung Romans 12 verse 2, tayo po ay sinasabihan ng Biblia
See, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya yung pagiging disipulo, isa po ay itong proseso ng pagbabago, mga kapatid, a transformation of life. We are marked with the transformation of our character and conduct. Pagbabago. See, it involves a shift in our values, in our priorities, in our behavior, na kung saan ia-align na natin yung ating buhay sa mga pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo bilang mga disciples ay lalago sa ating pananampalataya. We are called to exhibit, to show, to live the fruit of the Holy Spirit as outlined in Galatians 5:22 to 23, which includes love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya dito ay sinasabi rin ni San Pablo, just as we are being transformed and we are growing, secondly, Paul emphasizes the importance of spiritual maturity. Ay naku, magmamature po tayo mga kapatid. Ephesians 4:13 to 15. Kaya makita mo, sasabihin ng mga ibang tao, uy, kakaiba ka na ngayon. Iba na yung dialogue mo, ha. Even the way you walk, the way you talk, and countenance mo, kakaiba ka na. At mapapansin mo rin, mga kapatid, kakaiba na rin ang uri ng iyong pananalita, ang iyong pag-iisip, di ba? Ang iyong pangangatwiran, iba na talaga. At ano yung pagkakaiba? You are now being matured. Kakaiba na. Hindi ka na isip bata, mga kapatid. Ephesians 4:14 to 15. Basahin natin. Ephesians 4:14 to 15. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw sa mga taong, hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuan at panlilinlang. Sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. So ano ba naka-involve sa discipleship? So unang-una, put Jesus first, mga Yes, kapatid. Mark 8:34 to 38. Unahin natin nating Panginoong Hesukristo. Okay. Kapag, bakit dapat unahin ng ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat siya ang tumawag, siya ang nag-utos. Sino ang susundin natin? Sino yung authority mo? Sino ang authority natin? Kung tinanggap mo ang pagkatawag ng ating Panginoong Hesukristo, tandaan po natin, you come into agreement with the Word. Kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon, the Word is Jesus, yun din pang susundin natin. And habang sinusunod natin ito, we know better and better. Okay. Nagkakaroon tayo ng growth, nag-grow tayo sa ating, nagiging malalim ang ating relasyon sa ating Panginoon Hesukristo. And of course, yung pinaka-blueprint ng God's divine blueprint, ito pong Ephesians 4:13 to 15, mga kapatid, sapagkat dito'y ginagawa tayong perfecto, hindi man complete perfection. Matatandaan na sa nasabi dito, attaining the full measure of perfection. Ibig sabihin, mature and wholeness dito, mga kapatid. At habang pina-perfect tayo ng ating Panginoon, binibigyan tayo ng protection from being led astray, mga kapatid. At dahil dyan, nagiging progresibo tayo sa ating pananalita, nag-i-speak na tayo truthfully and at the same time with love. Yan ang importante sa pagiging disipulo, mga kapatid. Alam niyo kung ano yung tawag doon? Sanctification. Yes. Oo, yan yung tinatalakay natin, mga kapatid ko. Ano ang involved sa discipleship? Number one, unang-una, put Jesus first. Unahin natin si Lord. Dahil siya nga ang tumawag, siya ang mangunguna, susundin natin siya. Ikalawa, mahalaga yung pagsunod, yung obedience. Ay, hindi po tayo magiging matagumpay kung hindi po tayo susunod. Sundin natin mga pagtuturo ni Lord sa John 8:31 to 32. We have to be obedient children and doers of the word sa James 1:22. And obedience is the supreme test of faith in God. Sa 1 Samuel 28:11.
18. And Jesus said, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Sa John 14:21. And Jesus is our perfect example ng obedience sa ating Diyos Ama. At siya ay nabuhay dito sa lupa with complete obedience to the Father, even to the point of death in Philippians 2:6-8. At yung ikatlo ay nakapaloob dito ang love and service, pag-ibig at paglilingkod. We are called to love God. We are called to love Jesus with all our hearts, with all our mind, with all our soul, with all our strength, and everything that is in us. We have to love Him and serve Him selflessly. At sabi nga ni Lord sa John 13:34-35, Jesus commands, a new commandment I give you. Love one another as I have loved you, so you also must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. So there is another command, loving one another. Si magmahalan, mga kapatid, ay napakagandang mundo ito. Kapag ang lahat ay nagmamahalan, wala nang galit-galit, di ba? Love is the defining mark of a disciple, right? So, paano makikilala ang isang pare? Nakaabitong puti. Paano mo makikilala ang isang madre? Mayroon din siyang suot na madre. Paano mo makikilala ang isang Kristiyano? Wala naman siyang abitong suot. Ang Kristiyano ay mapagmahal. You see, palagi naka-praise the Lord, loving other people. Kaya yan ang command ni Lord. Love one another. Just as we love God, we love also other people. So, by loving others, we are reflecting, pinapakita natin ang pag-ibig ni Lord sa sanlibutan. Kaya yung ikaapat, total commitment. Lubos na pangako, mga kapatid. Sapagkat discipleship is not a casual endeavor. Hindi po ito basta-basta na gawain. Ito ay nangangailangan ng malalim at matatag na pangako na sundin si Hesus Kristo. Tulad ng ipinakita sa Lucas 9:57-62, binibigyan diin ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay maaaring mga ilangan ng pag-iwan sa personal na kaginhawahan. Amen. At mga relasyon. Sinabi niya, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ipinakita nito ang pangangailangang ituon ang lahat ng pansin sa landasin ng pagiging alagad ng walang mga tinatawag nating sagabal o istorbo, no? Kailangan straightforward tayo, mga kapatid. Wholehearted loyalty. At, buong pusong katapatan. No? Ito po ay hinihiling ni Jesus, ang ganap na katapatan mula sa kanyang mga alagad. Ang ibig pong niyang sabihin ay nito ay nilalagay siya sa utmost priority. Kasama na ang pamilya at mga sariling mga hangarin, mga kapatid. Sa Lucas 14:26, sinabi niya ang sino mang hindi kinamumuhian ang kanilang pamilya kumpara sa kanilang pagmamahal sa kanya ay hindi maaring maging kanyang alagad. Napakabigat nito Oo, sa Tagalog version, itong kanilang ginamit na word Binibigyan diin ng labis na wika nito ang kahalagaan na dapat magkaroon ng una sa buhay ng isang mananampalataya ang pagiging alagad. Kasi tayo na po ang binabasa kapag tayo lumalakad, nagpapahayag. Hindi man nilabadala ang Biblia, tayo na ang binabasa. Kapag nagsalita tayo ng katotohanan at pagmamahal, iyon ay nanonood na sa kanilang isipan at yun na ang nag-aalaga sa kanilang body, soul, spirit upang manatiling tapat sa ating Panginoon. Mahalaga po ang ating pamilya, mga kapatid. Ngunit binibigyan din po ng ating Panginoon, unahin natin siya. At ipanalangin natin, pagdasal natin ng ating pamilya. At yung pag-aalaga natin sa ating pamilya ay mahalaga din po yan, mga kapatid. Panalangin natin ang lahat ng iyan sa puso ng ating Panginoon. Kaya just as God wanted us
to be faithful to Him, buong pusong katapatan, wholehearted loyalty. Mahalaga din po yung commitment sa ating Panginoon, ha? Kailangan po yung commitment natin sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord sa John 8:31, kung manatili kayo sa aking salita, kayo ay tunay na kanyang mga alagad. Mahalaga po yan. Kasi bigyan din po natin mga kapatid, alam nyo, yung personal sacrifice. Totoo yan mga kapatid, kaya nga nabanggit ko sa inyo, balikan ninyo yung GMJ na Thursday kahapon. Tinalakay na dyan yung long suffering mga kapatid. Talaga pong kinakailangan din na ma-experience natin yung mga ganitong klase ng situation sa buhay natin sapagkat ito po ay magbibigay daan din para sa ating paglago. Inaalaw din po lahat yan ng Panginoon mga kapatid sapagkat by experiencing these negative situations, alam nyo, lumalagaw po tayo mga kapatid. Tinatawag nga nila enduring long sufferings. This is the cost of discipleship. Meron tayong dadaanan na negative situation sapagkat hindi lahat ng maraming tao ay tatanggapin ang ating pinamamalita o pinapahayag ng magandang balita ng ating Panginoon. So ano ba ang purpose nito mga negative situation na ito sa buhay natin? Para po lumalim ang ating pananampalataya. Para makita natin na tayo po ay titibay. Ano ba ang daladala natin kapag tayo ay humahayo, kundi yung ating pananampalataya, pagtitiwala natin sa ating Panginoon, yung reliance natin na hindi tayo iiwan ng Diyos at kung ano ang ating mga pangangailangan sa ating buhay at sa ating pagganap ng gawain ng pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon, ay igagawad ito sa atin ng ating Panginoon. At yung mga negative situations na yan, yung ating mga personal sacrifices na yan, yan din ang gagamitin natin para po sa ating mga personal testimonies. Paano natin makukonbinsi ang ibang mga tao kung hindi natin ma-experience personally? At diba, ang ating Panginoon, so, kapag narinig nila tayo, makikita nila, ay, ganun pala ang buhay, meron palang Diyos, talaga palang tumutulong ang ating Panginoon sapat kung naganap sa atin ang isang mabuting uri ng buhay, tayo ay tinulungan ng Diyos, sila man din ay makatatanggap ng ganitong klase ng pag-asa sa kanilang buhay. Mabubuhayan sila ng loob at magkakaroon sila ng desisyon na bumalik sa ating Panginoon. Kaya do not lose hope, mga kapatid. Sa Hebrews 10, andiyan dyan ang ating Panginoon. Merong mga negative situations, di ba? Pero lahat po yan, kapatid, ay may purpose. Tumapit lang tayo sa ating Panginoon. Bahagi po yan ng the cost of discipleship. So sa personal sacrifice, nandiyan po yung personal denial, personal na pagtanggi. Kaya sabi ganyan yung Luke 9:23. If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Yan. So, mahalaga po yan mga kapatid. So sa pag-aaral po ng banal na salita ng ating Panginoon ay tandaan po natin, napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat dito po lumalakas tayong lahat mga kapatid. Meron tayong mga gusto, meron tayong mga ginagawa sa buhay natin, meron tayong dreams and ambitions, but yung bigay nyo lahat yung kay Lord at siya po ang aayos niyan. But there are times when God would say, oh, sandali lang ha, wait lang. O minsan naman sasabihin ni Lord, ay hindi, no. But then immediately, sometimes God will also say, yes, but then let's all bring all of these prayer requests at the foot of the cross. You see? And God will what? Ayusin niya yan. At kapag ibinigay niya yan sa atin, naku, mas maganda pa sa binabalak natin, kapatid. So mahalaga yan. So personal denial. And then, disciples must also be willing to surrender our earthly home. So meaning to say, yung ating mga pamilya, ay kailangan po talaga nga unahin si Lord, secondary po talaga yung pamilya natin at talagang ipagdasal lang po natin ang ating pamilya sapagkat mahal naman din po ng Diyos ang ating mga mahal sa ating buhay. So, what might disciples have to surrender in their earthly homes? Ito po sinasabi, there are times sa pagtawag ng Diyos, di ba? Uy, ang daming mga nilalang, mga believers, alam nyo, nag-resign sa trabaho para lang po maging full-time workers.
You see, meron namang iba po, nandiyan din sila sa trabaho nila, but then they keep on evangelizing ang kanilang mga kasamahan ng tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. And makikita nga natin doon sa Acts 2, di ba? Yung mga ibang believers, di ba? They even sell their properties just to support the gospel. Well, marami pong paraan at tanungin lang natin ang ating Panginoon kung ano ang kanyang nais para po sa ating buhay. Mahalaga, bigyan natin ng pansin po talaga yung ating heavenly home. Darating din po ang panahon na tayo ay darating at matatanggap natin ang buhay na walang hanggan. So we really have to count the cost, counting the cost of being a disciple. So we have to actively participate sa pagganap ng mission ng ating Panginoon dito sa lupa, mga kapatid. Keep on praying and praying and praying. God, what do you want me to do? Tanungin po natin ang ating Panginoon at tandaan din po natin, kasunod din po, bearing fruit. We have to bear fruit. We're not just moving. We're not just doing the task. We have to make sure that we are going to bear fruit. See, we have to be effective in what we are doing. Mamunga po tayo at panalangin natin ang mga tao, ang ating mga gawain, saan ako pupunta, Panginoon, sino po ang aking haharapin, ano po ang aking sasabihin, ano po ang nais niyong ibahagi ko sa mga taong ito para po maging effective tayo sa ating paggawa ng mission ng ating Panginoon. So evangelism, mission, multiplication, now these are important part of our task in fulfilling the mission of God. Napakarami po kasing tao, mga kapatid, ang wala pa sa kawan. Again and again, I keep on saying this, tingnan po natin ang ating mundo. Sa ating lang kapaligiran, sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, bahagi po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Nandiyan po talaga ang mga negative situations, mga kapatid. Pero wag po tayo mawala ng pag-asa, nandiyan po ang ating Panginoong Diyos, nakatingin po ang Diyos. Sinasabi sa atin, well, maaring mga nahihirapan ka ngayon, pero kung tayo po ay mananalangin sa Diyos at ilalagay natin ang lahat ng ating panalangin, lahat ng hangarin ng ating puso at kaluluwa at the foot of the cross, where there is love, grace, and mercy, tutugon po ang Panginoon. Maraming nagsasabi din, pray na nga ako ng pray, ang tagal na masumgot ng Diyos. Totoo po, kapatid, may mga panahon, God is the God of 11:59, but then it's 59. Diba? Hindi naman sa pinakahulihan. Kaya minsan nga, pag nagpipray nga ako, Lord, bigyan na, sagutin mo na. Ang daming tao nagpipray, wag na 11:59. Ang daming tao kasi nangangailangan, diba? Kailangan nila ng tulong mo, kailangan ng tugon mo, Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga kapatid. And then, we have to also think of our community. See, we really have to be accountable, not just for ourselves, not just for our families, but the other people around us. You see, yung ating pong mga barangay, yung ating community, sa eskwelahan, oh my dear people of God, we need to reach as many people as we can, my dear people of God, you see. So, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. See? Kaya napaka-importante, mga kapatid, napakahalaga ng pagiging disipulo ng na tinawag ng ating Panginoon. Kaya bigyan po natin ng diin kung tinawag ka, pagsumikapan natin na matapos ang pagkakatawag sa atin. Up to the end nga, sabi ka nga. At hindi naman nagpapabaya ang ating Panginoon. Patuloy niya tayong iingatan, protektahan, hindi lamang ating sarili, hanggang doon sa kalitliitang pamilya natin. Mula sa atin, pababa hanggang pababa, magmumultiply ang bunga ng ating pagsisikap. Ayan ay dahil sa gawain ng ating Panginoon. Kaya ang hinihiling natin, maging malakas tayo, maging malusog tayo sa spiritually and physically. At yan naman ay hindi madali lamang sa ating Panginoon. Ang importante, nakakasunod ka ba? Kung bibigyan kita ng kalakasan, masusunod ba ang aking paggagawa sa iyo? Yes, yes, Lord. Yes ka lang lagi sapagkat ang isang yes na pagsagot ay isang yes na katugunan din ng ating
kumbaga ang mga pangako ng Diyos ay laging ganyan, laging amen and amen. Okay, you know, the demands of discipleship are really profound and it really requires a serious commitment na sumunod tayo sa ating Panginoon wholeheartedly, which really involves personal sacrifices and then prioritizing the mission of our God and living a life that reflects the teachings of our Lord Jesus Christ. So, tayo po ng mga tumanggap ng pagtawag ng ating Panginoon, tayo po ay we must be ready. There are really different situations na ma-involve at makakaharap natin. Well, it really involves different challenges and responsibilities that come with being a true disciple. Pero nangako naman ng ating Panginoon, sabi niya, and I will be with you till the end of age. Maraming salamat sa Panginoon at magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at ngayon naman ay ating babatiin ang mga may birthday. Happy birthday, Brother Rod Mercado Jr. Tatay mo to, Sister Jam? Ay, happy birthday, Happy birthday, Father. Brother Rod. Okay, sino pa? Si Sister Nicole Nievera. And then Brother Melvin Nievera. And Brother Wilson Sebastian. Brother Jerome Golgota. Sister Richelle Escondo. And then happy anniversary, Brother Michael and Sister Celeste Cecilio. Sa inyong lahat, happy birthday and happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Purihin ng Panginoon, glory to God. Happy birthday sa inyong lahat. Narito naman po ating mga announcement regarding our Comfy Family Affair 44th Anniversary and Earthly Christmas Fellowship. Yeah, Comfy Family Affair 44th year anniversary and Early Christmas Fellowship on November 29 to 30, 2025 at the Hotel Supreme Mall and Event Center, Baguio City. This year's theme is Psalm 16:11. In your presence, Lord. Reminders po sa mga magpaparehistro, deadline of registration and payments is on November 9, 2025. For those who pay via GCash, bank transfers, or deposits, don't forget to send a screenshot of your payment to Sister Jam Mercado. Details of accommodations are posted at our Facebook page. And for those who want to check in on Friday, November 28, 2025, kanya-kanya po ito sa pagbubuk. Just mention Comfy to avail of the discounts. Details are also posted on our FB page, mga kapatid. Things to bring on day 1, hoodie and activity clothes. 2, cocktail dress and suit. Pagdating sa day 2, attire natin something Christmassy, vibrant and celebrative colors. Of course, bring also exchange gift. For bus inquiries, kindly contact Sister Josephine or Tata Nokum. Ito po yung ating hoodie. Ating pong susuot, November Family Affair Anniversary hoodie. Yan, sa blue for the north, purple for the east, rosewood for the west, white for the south, green for the workers,
old rows for the CSM. Order and payment process. Everyone is encouraged to order. Reach out to your CSM teachers or assigned workers for orders and payment. Ang presyo po natin ay 290 pesos. Full payment is required upon order. If via GCash, the number is 0916-593-3377. Release of items is care of CSM, teacher, or assigned worker. Extended deadline of orders, October 19, 2025. For kids, all areas for sizes beyond 2XL, North, East, West workers and CSM, you may provide for your own hoodie following the color assigned to your area. Printing cost is 120 pesos. Kindly label them properly so that we can also return it to you after the print. Ang isusulat po ninyo, name, prayer group, outreach. Then submit them to your CSM teacher or assigned worker. Extended deadline of submission, October 19, 2025. Okay, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Maraming salamat, Lord, at tunay kang dakila. Ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. Samahan mo po kami, Panginoon, palagi sa aming pagganap bilang iyong mga disciples, bilang mga manggagawa mo. Thank you, Lord, for all the blessings we continuously receive. Thank you, Lord, for all the answered prayers. Continuously, Lord, providing for each and every family that is following you, believing in you, oh Lord. Bless us always to be able to be obedient sa mga pagtuturo mo, Panginoon. Muli, Panginoon, hiling namin, bigyan mo kami ng maraming panahon pa upang makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Tunay kang dakila, ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. All honor and glory belongs unto you, O Lord. Glory to you. So, thank you, Lord, for this wonderful day which you have given unto us. And we close our session this morning with a repeat new song of the week titled Ally, composed by Brother Ernie Akayan. And to everyone, God bless. Have a great day. Sa tulad ko walang dangal, mula sa krus yung inialay, pag-ibig mo na walang kapantay. Jesus, kay buti mo, Jesus, dakila ka, ang alay kong awit ng pagsamba. Inako mo karumihan ko, namatay ka para sa kaligtasan ko. Walang ibang dahilan maliban sa pag-ibig mo na di kayang tumbasan ng buti ko. Narito ang aking buhay na pinagpala mo,
narito ang aking kalakasang nagbuhat sa'yo. Narito ang aking tulong na ibinigay mo. Jesus, ako'y duka kung wala sa'yo. Ikaw lamang ang aasahan ko sa bawat saglit ng buhay ko. Sasambahin at pupurihin Jesus ang dakilang ngalan mo. Second Timothy 2:2.